So ayan, what is up guys, Rans TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, for today's video no, so mag-i-review lang natin itong ating Lifan KPB 150, yung lahat ng performance niya. Kasi mga ilang buwan ko na siya nagamit guys. So i-explain ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa motor na to no. Kasi una pa lang guys, attractive siya para sa akin no. Ito talaga yung gustong gusto kong motor na pag release pa lang ng Skygo is nagustuhan ko na talaga yung design niya. So ano pala siya, galing pala siya sa Lifan no, dinistribute lang ng Skygo dito sa Pilipinas. So maswerte tayo na nakakuha tayo dito sa aming lugar kasi hindi palagi mayroong stock dito eh. So dito sa amin sa Capiz, dalawa pa lang na kaming nakakuha ng Lifan KPB, yung gray at saka yung blue. Yung pagbili ko nga nito, may kukuha sana na na isang tao, kaso lang naunahan natin siya. Mayroon sa ibang bansa na may ibang color variant, puti at pula. Pero dito sa atin sa Pilipinas is lang, blue at saka gray. So ito yung blue sa atin, tapos yung taga-Panay yung nakakuha ng gray. Minsan ko na siya nakikita dito, siguro na gano'n na. So ang kagandahan dito kapag na-drive nyo tong Lifan KPB is siya, agaw tingin siya talaga sa mga tao, yung mga kapammotorista, kasi yung design niya, yung first na automatic na motor na yung front headlight niya ay Cyclops, parang pabilog kagaya sa mga TMX na mga motor, mga Cafe Racer, mga ganun. Kaya in the future siguro is natin i-modified natin into do Cafe Racer type pero automatic siya. Kasi maganda maganda siyang i-build eh. At saka hindi naman kayo mahirapan nito sa pyesa kasi mayroon din sa online. So yun lang naman, keep watching this video at ikwento ko sa inyo yung mga na-experience natin dito sa ating Lifan KPB. Pagas tayo 200 lang 100 to special na special lang. So yan, pagas tayo ng 200 bayad yun. Hindi magandang makabot, sir. Hindi magandang makabot. Hindi ba? Wala man lang niyang 45 kilometers. Thank you. Tanong yung gasoline boy kung makagod yung motor na to. Parang magastos sa gas. Grabe kumain ng gas. Hindi po mga boss, kasi ito yung ginagamit ko pang long ride eh. So 64 km, balikan na yung ko 200 pesos. Kapag long ride kasi guys is may consumption na na gas consumption niya na 45 kilometers per liter. So sobrang talaga niya, tipid niya talaga pagdating sa long ride. Pero kung mga city driving, so kasi patigil-tigil yung natin eh,
takbo, yun yung magasto. So ayan, nandito na tayo sa highway. So maino ko na sa inyo, ma-explain ko na sa inyo yung performance ng ating Lifan KPV. Maganda talaga siya sa ano, sa ahonan. Hindi kagaya sa mga maxi scooter guys na pagdating na sa ahonan is parang pumapalya yung ano niya, parang hindi makaahon. Pero ito guys, basic lang sa kanya. Pang bundok kasi ito eh, ginawang pang bundok eh. Yung mga long ride na mga features na kailangan nyo guys, nandito na sa ating Lifan KPV, no? Kasi mayroon na siyang idling stop kapag na traffic kayo. Tapos may maliwanag yung headlight niya. Tapos sa kabila naman may hazard din siya at saka flasher. Pang long ride talaga. Tapos yung busina niya pala ganito yung tunog, oh. Yan. Ang cute lang. Pero okay na to, maririnig naman to eh. So ayan, oh. Yung kagandahan dito guys sa seat height niya, no. So parang nag-aano ka lang, nag-uupo ka lang sa sopa kasi napaka-relax ng upuan niya at saka napakalapad. So pang adventure talaga. Tapos yung parang parang may stopper sa likuran mo para hindi maalay sa likod. Tapos yung lagayan ng paa nyo naman guys is parang tama-tama lang siya sa sa paa nyo. Kasi 5'4" yung height ko eh, no. So mataas talaga siya. Kinumpara pa nga ito sa ADV, mas mataas pa to sa ADV yung ground clearance niya. Ayan, tapos kung maalay naman yung paa nyo is pwede naman siya ilagay dito. Ayan, para di maalay, di ba? Napaka-relaxing guys. Ayan, oh. So ayan, punta naman tayo sa gulong ng motor na to. So sa unahan pala is mayroon siyang 100/80, no? 14 yung mag size niya. At saka sa likuran is 120/70, 14 din yung mag size niya. So maganda talaga gamitin yung niya guys, yung gulong niya sa likuran kasi sa sobrang lapad guys, maganda siya pang cornering. Hindi ka talaga mahihirapan pag cornering guys, kumpara sa mga maliliit na gulong. Tapos mag cornering ka kagaya ng mga nasa Raider, maliit yan pero mataas, 17 kasi yan. Hindi siya masyadong para makabanking ba. So ayan, dito kahit humiga ka pa hindi naman kaya baka matuluyan eh. Yung tamang lang, tamang banking lang. Basta na lang dito, na komportable ako sa motor na to, hindi ako nahirapan. So hindi lang ako nagpalit ng side mirror guys, para makita ko yung kasi yung mga binibintang aftermarket ng mga side mirrors maliliit na. Ito yung talaga yung kagandahan sa side mirror na to, kasi malaki na at saka may design pa sa harap. Maganda siyang tingnan, parang hindi siya makikita mo lang sa ibang motor. Sa di nakaalam, no, yung mayroon pala yung displacement ng ating motor is 150cc. So ayan punta naman tayo sa braking system ng ating motor, no. So meron siyang disc brake sa unahan at saka sa likuran guys. So yung caliper na brand niya naman is Nissin. So dalawang Nissin guys. Hindi naman kayo mahirapan na mag-maintenance ng caliper niya.
Kasi meron din naman sa ng ano, brake pad pala, caliper yung sinabi ko. Yung brake pad niya kasi mayroon din naman sa online. So pwede din kayong umorder para hindi na kayo mahirapan. Yung ano pala guys, yung kailangan nyo na talaga magpalit ng brake, rear brake pad sa likuran, no? Kasi may previous video natin, no? Ilagay ko lang sa I button yung video natin sa pagpalit natin ng rear brake pad. Kasi yung rear brake pad natin guys, pinalitan natin ng ano, nasa 5,000 kilometer yung takbo ko. Nasa 4,000 pa lang ata, pero ano na, upod na. So pinalitan natin ng RCB para madagdagan yung mas matibay kasi yung RCB kumpara sa stock nito eh. Naka ABS din para ito guys, kaso nga lang tinanggal ni Skygo kasi yung original nito is naka ABS na braking system. Tapos nga naka telescopic fork pa sa unahan eh, yung original na ano yan. Kaso may mga parts dito na ano, pinalitan ng Skygo para ma-lessen yung price at saka ma-sell nila sa market, no. Kasi kung original price nito guys, nasa aabot sa 175,000 yung price nito. Kapag yung buong setup ng ano, Lifan, yun yung mismong price niya. Pero ang magandang marketing strategy ng Skygo is pinalitan nila yung ibang parts dito. Pero yung makina at saka yung mga ibang parts dito guys, pati kaha, Lifan talaga. Yung ano lang, telescopic fork lang sa unahan at saka yung brake pinalitan din. Yung caliper ba? Kasi hindi nisin yung caliper eh. Ang ganda nito yung ano, kaso nga lang mas mahal dun sa labas. Ito kasi yung nagandaan ko dito sa Lifan KPP guys. Dito sa Pilipinas, hindi siya gaanong sikat, pero sa ibang bansa guys is grabe talaga yung sell ng ano nila, ng motorcycle nila. Sila lang kasi yung may mga pangtapat sa mga Harley Davidson. Yun yung pantapat nila sa Harley Davidson. Kaya sa ibang bansa guys, ito yung mga ginagamit nila na motor. Grabe yung Lifan guys. Lakas. Mas maganda pa nito guys kapag ano, naka full tank yung motor nyo, kasi na-experience ko guys yung pag-stabilize ng unahan natin, no. Kasi parang lapat yung gulong niya eh. Mabigat kasi dito, 11 liters pa naman yung karga nito. Mas mapastabilize talaga yung motor mo. So ayan, nandito na tayo sa Nuait Sapian. Maganda oh. Kakatapos lang kasi yung festival nila dito. May mga ano sila, competition sila sa ARC, mga arko. Yan o, every barangay guys is nagpa-participate. Advertise lang muna ha.
matagal ko na nagamit tong ating live ano. So may mga previous vlog din ako guys na malayo yung biyahe natin. So hindi tayo pinahiya ng ating live fan KPV. So nagandahan pa nga yung kasama ko kasi grabe yung ano niya, puwersa niya. So ayan, punta na naman tayo sa suspension ng ating live fan KPV no. So makikita nyo sa ibang motor guys, dalawa yung shock ng ano, ng mga motor nila, mga maxi scooter nila. So ito guys, kapag ang motor kasi na ginawa for adventure is yung ginagamit nilang suspension guys is ano, monoshock. So yung live fan KPV natin guys, monoshock na siya. Kasi mas maganda talaga kapag monoshock yung motor nyo guys kapag nasa lubak kayo eh. Yung kagandahan pa dito, yung isang bonus pa para sa akin, yung ginawa ng Skygo na ano, na pamalit nila dito sa ano, inverted fork ng mismong live fan is mas maganda naman siya, mas malambot yung shock niya. So na-absorb yun talaga yung mga lubak. Kasama pa sa likuran. Yung sa likuran niya guys, ito yung ano niya, live fan na ano, live fan na brand na rear monoshock. So adjustable pala siya guys, hindi kagaya sa mga TRC na ano, alin yung ginagamit na pang-adjust. Ito talaga spanner. Yung mga dating monoshock pa. Pero sa durability at saka sa play guys, maganda naman siya kapag na-adjust nyo lang siya ng spanner. So para sa akin lang, yung struggle ko sa pag-adjust, nahihirapan lang ako kasi kailangan mo pa siya talaga tanggalin na ano, tanggalin yung upuan niya para ma-adjust nyo yung shock niya mismo. Pero pwede nyo naman siyang ano, sa gilid, kaso nga lang mahirapan lang kayo. Dalawa kasi yung lock niya eh. Kaya hindi talaga siya masakit sa katawan kasi maganda yung play ng shock. Yun talaga yung mga essential kapag adventure bike. Yung hinahanap mo, yung play talaga ng suspension. Kasi sa mga long ride guys, kailangan talaga maganda yung suspension natin para hindi tayo mangalay sa biyahe. Hindi natin random yung pagpag ng motor, di ba? Ay, yung tagtag ng motor. Parang binabayo ka talaga. So sa ilang months ko na to nagamit, mag 1 year na ito sa November. Pero hindi ako nagsisisi guys na ito talaga yung motor na pinili ko. Kasi maliban na adventure bike, adventure na siya na motor, is maganda pa yung forma. So nagpaplano nga ako na lagyan ko ng side pannier dito eh, para mag totally adventure ano na sa adventure scooter. Alang-alang yung overtake ya, pababaw ya. Yun yung wag nyong gagawin. Nang overtake kayo ng uphill, sira ang buhay mo guys. Buti nilang nag-giveaway tayo. Nakailang ano na tayo, kilometer, pero hindi ko talaga ramdam yung pagod na ano guys kapag dinala nyo ito. Komportable talaga kayo at saka hindi maalay sa kamay. Kasi maganda yung ano ng manubela niya, stabilize siya, hindi siya magalaw. So ayan yung kagandahan pa dito guys kapag nagte-travel kayo is hindi na kayo mahirapan sa pag-charge ng motor nyo kasi yung sa unahan dito natin no, na parang lagayan is mayroon siyang dalawang saksakan para sa cellphone. Yung charging port niya is dalawa. Yung isa is parang nasa kotse at saka yung isa naman is USB type. Pero fast charging talaga siya guys.
So wala na kayong hanapin talaga pag nag long ride kayo, mga action cam nyo, yung mga gears nyo na pwede nyo i-charge. So pwede nyo talaga i-charge dito. So pero mas maganda kapag bumili kayo ng ano, para battery indicator, para malalaman nyo talaga kapag ano, grabe na yung na-charge nyo ng mga gamit, para ano nyo, ma-monitor nyo yung ano, battery level ng ano nyo, motor. So ayan, ano naman tayo, isabihin ko naman sa inyo yung mga bad experience ko dito sa motor na to eh. Hindi lang pwedeng positive eh. Kailangan ano, sabihin ko sa inyo yung mga negative na nadaanan ko dito sa motor natin habang tayo nagbabiyahe. So based on my own experience lang naman. So una guys, kasalanan ko naman kasi yung lock sa windshield natin is natanggal. Kasi ano siya, wala siyang lock na para dito, para hindi malaglag yung knob niya. So nalaglag yung ano natin, yung lock dito sa windshield. Kaya nilagyan ko na lang ng parang silver. Pero alin yan, pero sa barain ko yung kinuha eh. Nilagay ko lang dyan. Pero may knob yan para ma-adjust nyo madalian yung windshield nyo. So yun lang naman, sana may nilagay sila na parang lock dito para hindi malaglag yung knob. So pangalawa, yung nasa side stand natin, hindi masyadong mahigpit yung bolts ng kill switch natin, kaya na-bend sa kaka-side stand. So yung tendency, nasira yung kill switch natin. So inaayos natin para mabalik ulit yung ano niya, yung kill switch niya, kasi minsan pag nag-side stand ako is nag-aandar pa yung motor. So dapat supposed to be siya, mamamatay. Tapos yung pang third na naranasan ko dito is dito naman. May times minsan na hindi umandar yung motor. Kaso nga lang, ang gawin nyo guys kapag di umandar yung motor, i-check nyo muna sa indicator kung may mga may mga nagbi-blink dyan. So doon kayo mag-check sa wiring. Pero kung wala naman, baka switch lang talaga, at saka baka pwede rin sa wiring, pero kadalasan guys sa mga switch yan kapag hindi nagagana yung starter. Kaya binuksan ko ito, yung starter nya, yung engine starter nya, para ma-check ko at saka malinisan ko. Grabe pala yung corrosion na ano guys, yun pala yung dahilan para hindi maandar yung motor. So nilinisan ko, nag-okay na naman ulit. At saka yung advice ko na lang dito guys, kapag gumamit yun ng ganitong motor, is hindi nyo palaging i-on ang ano nito, ang idling stop nya, kasi medyo sensitive yung ECU. So yun lang naman. At saka before kayo bumili ng ganitong motor guys, overall i-check nyo talaga yung wiring. Baka na parang may wiring dyan nagkakaskas sa mga frame sa chassis o sa ano dyan, i-check nyo talaga. At saka kung pwede i-rewire nyo para ma-secure talaga, hindi magbangga sa shock or sa makina nya. Kasi kapag dumikit sa makina yung wiring guys, mainit kasi yung ano, yung makina nito. Pero lang, ang kagandahan nito is liquid cooled na siya. So may radiator siya. Ginawa siya talaga pang long ride, no, di ba? So hindi nyo lang idikit yung wire sa ano, pang zip tie nyo lahat kung okay. So, kasi yun yung ginawa ko. Yun yung ginawa ko, kaya hindi tayo nagka-issue sa motor na to. So sa mga di pala nakaalam, yung motor natin mayroong bigat na 143 kg. So alam nyo naman, kapag mabigat yung motor guys, sulit talaga yung laman yan. Kumpara sa mga magagaan na motor, madaling mabiyak yan. Nahirapan lang ako dito sa ano sa kabigatan niya. Kasi minsan pag nagtulak ako, hindi naman kasi ako masyadong malaki na kayanin yung ganitong bigat. Pero kapag tumakbo naman yung motor guys, medyo okay naman siya para sa akin, magaan na siya para sa akin. Kaso nga lang, kapag hindi siya na umandar, mabigat talaga.
Kaya kailangan mo talaga ng extra lakas para sa motor na to, no? Mas maganda kasi kapag mabigat yung motor, guys, eh. Solid yung mga chassis na ginamit na materials at saka yung ginamit na material sa makina. So ayan, nandito na tayo sa lungsod ng Hamindan. Kasi uuwi ako sa anak ko. Sinay trip ko lang talaga na pag motovlog, no? Para mag-content para magka-content naman tayo. 'Di ba? Ginawan ko na ng content kasi matagal ko naman na gamit itong ating live, ano. Totoo experience to talaga, guys. Ito yung own experience ko sa ating Lifan KPB 150. So ayan lang, dito ko na lang i-end yung video natin, no? So sana na lahat ng gusto nyong makuha ang information is nasabi ko sa inyo lahat. So maraming salamat sa panonood ng video natin. Sana gustuhan nyo itong ating pag-review sa ating Lifan KPV about sa performance niya, 'di ba? So yun lang, Renz TV here. Peace out. Let's go.